Bumili na ako ng tinapay kasi mahirap bumili dito. Tapos ito na yung project ko. Pabili ko ng pipino, patola, pupo. Wala akong nakitang pechay. Ano, bago yung mantika. Meron ka? Itong bag na to, araw-araw dala ko. Actually, madala nga siyang malaban eh. Andun eh. Papakita ko na ngayon kung ano yung laman nito. Secret reveal. Yun oh. Itlog. Itlog. Itlog, di pa rin yan yun. Itlog. Nilagay ko dito kasi nababasag doon sa ano. Okay guys, ang laman nito, yan, susi, mga barya, tapos yung cellphone, ballpen, mga resibo nandito, tapos yung extra battery ng GoPro, susi ng motor, walang keychain, at extra t-shirt. So yun lang po yung mga laman ng bag ko. Yan. Yung barya ko naiipon dito, ang dami. Oh. Pag nakakita ako ng mga bata, binibigyan ko sila, binibigay ko to. So yun, nagsisinanglay si Enyo. Meron na kaming tinanim na ano dito eh, ayaw pang tumubo eh. Yung pipino tsaka kamatis. Kaya lang yung kamatis na to galing kay Hatching Aida, dahil sa US to, hindi ko alam kung mapapatubo natin. Pero siguro yung pipino tsaka yung ano, yung mga butong binili ko, i-direkta ko na doon itanim para hindi na lipat-lipat. Wala ako, magtitinapay kami tsaka itlog. Nagsinanglay si Enyo. Magkanin muna tayo. Alubegok nyo. Yan. Sarap yan. Yan. Tsaka suka. Buk. Sal muna tayo bago tayo magtarbaho. Ano yun? Suka. Suka. Maalat yung alubego. Lalagyan mo pa yung alubego. Slim. Sayang nga ang mas. Sangli. Tayo yung alubego. Kung darating si Saldi tsaka si Islaw, lutuin na lang nila itlog. Si Islaw. Tanim daw yata sila ng upo eh. Siguro pinagbalagan niya ang palaya dahil. Sa likod bahay ni Saldi, no? Sayang nga naman. Sarap talaga ng talong. Iba yung ano guys, iba yung gulay na paglulutuin mo tsaka mo palang pipitasin, masarap. Uy. Ano ito? Pusa. Ay, sarap pa. Yung project ko, tutuloy ko na ngayon. Ano lang to eh, tag 15 buto, patola, cucumber. Tapos lalagyan ko muna ng ano, ng Puradan, malanggam dyan eh, katangay nila yung buto. Dito sa gitna pipino, dito upo, dun sa kabila patola.
Tapos magtatanim tayo ng kamatis pala. Kamatis, pechay. Bibili na lang ako pagkaano. So malinis na itong sitaw, pwede na nating lagyan ng calcium. Tapos babanlawan ng tubig. Kapal ng tanim. Kaya kahit di ka maghulip, okay lang. Tigatlo. Sa sitaw wala namang problema yan. Wag lang yung kagaya ng ampalaya, nung talong. Sa mamayang hapon, ihahatid na namin si Joy, yung hipag ko. At pagdadala lang natin sila ng ano to, mahilig silang magluto ng dynamite katalong. Yung malalaki. Lagyan mo lang ng palaman yan. Alisin mo yung buto, lagyan ng cheese o giniling. Tayo ng mahaba, malaki, mahaba. Ay, wala ako nalaglag. Ayan o. Bagsak ang presyo ng sili. Pati yung siling Taiwan bagsak. Tapos pang tortang talong. Sa Maynila mahal na to. Dito libre lang. Ayan o. Bibigyan pa niya. Wow.
tatama sa dahon niya. Yan, ulitin ko po yung timpla niyan sa calcium. Isang latang sardinas. Ito na sa 16 liters na timba. Tapos ang dilig, isang latang sardinas din kada tanim. Yo, dun pala maraming aratilis. Hindi kaya pwedeng ilipat yung ganong kalaki? Mamaya try natin. At nga pala, siyempre pagkatapos nating magdilig ng calcium, papatubigan natin para mabanlawan. Kayaan muna natin ng mga kalahating araw or ilang oras, tsaka natin patutubigan para mabanlaw yung ibinuo yung dinilig natin. Takway yung project ko, Essensa F1. Yung kung shoutout doon sa mga nakapanood ng tanim naming pipino doon sa farm 2 doon sa San Carlos, maganda na may bunga. Ito yun, F1, Davao F1 ang tinanim namin. Kaya lang ang pipino kasi parang upo din, 7 kilo, 5, 8, mababa lang siya. Swerte ka na pag naka 20 per kilo ka sa pipino tsaka sa upo. Ay, madalang din kami magtanim nito. Siguro yung pag naisulit na namin yung balag, yun tatam na namin ng upot patola yan. Yung pinunlak, ay marami to. 90 seeds, marami pala. 90. Sobra na dito, pero tatanim ko dito Tigalawa. Try natin yung upo kung ilan. Kayo guys, kung mahilig kayong magtanim-tanim sa kahit sa pasulang o sa timba, basta malaki yung yung lupang ilalagay natin. Araw-araw meron tayong mauulam na gulay, hindi na natin kailangan bumili kahit sa pasulang. Ito 22 seeds yung upo. Tapos yung patola, ayun 27. Ito po yung ginagawa nila sa ampatola. Magtatanim sila ng patolang ganito, pupunla nila, tapos pag medyo malaki na, siguro 2 weeks old, puputulin nila yon, aalisin nila yung puno, matitira yung ugat. Tapos ganun din sa ampalaya, magtatanim din sila ng ampalaya, puputulin din nila yung itaas, aalisin nila yung ugat, idudugtong nila ngayon sa patola. So ang magiging puno niya patola, yung pinakasanga niya, yung magtutuloy na, ampalaya na. Ampalaya din po ang magiging bunga. Alam nyo kasi guys, sa totoo lang, yung simpleng buhay, yung ganito, masaya na ako. Meron kang maliit na kubo, meron kang konting tanim, kumikita ng konti, ano pa hihilingin mo, di ba? Nakakapagbigay tayo ng trabaho sa mga kasama natin. Ayan, simple lang pero masaya na ako. Tsaka dagdagan pa natin ng, ayan, dahil hilig ko din yung pagtatanim, gusto ko yung may nakikita akong magagandang halaman sa yung mga gulay na mumunga, pwede natin kainin. Kaya naisipan ko tong project ko na to. Actually, kahit sa farm 1 nun, meron kaming yan, pero hindi siya balag. Meron kaming mustasa, isang bed, tapos meron kaming pechay. Marami ding nabigyan nun. Yung mustasa galing kay kasidling, binigay niya sa amin. Mustasa, pechay, ano pa ba yung binigay niya sa amin? Basta yung pang araw-araw ng pagluluto, yung gulay na ginagamit natin sa pagluluto. Kamatis, yan, diba?
So masaya ka na, makakatipid ka pa dahil hindi ka nabibili ng gulay. So babasain lang natin kahit mga 30 minutes lang para mamaga siya, tsaka natin ibabaon sa lupa. Hindi tayo maligaw. Pipino, upo, patola, yan. Ito guys kasi pipino, hindi naman umaakit yan sa taas, hanggang dito lang yan sa lampas tao. Yung upo akit sa taas, tapos yung patola magpapangabot sila sa gitna. So kung sakaling lumipat yung araw dun sa kabila, malilim tayo dito kasi by April, May alam ko dyan na yung araw. Dito na mainit, dun na malilim. So mako-cover yung ano natin, yung kubo natin, kasi dyan ang araw pagka dyan sa sisikat, dito siya lulubog. So mainit na tayo dito. May narinig akong kumalabog na dito, baka kinain yung ulam namin. May pusang gala dito, dalawa eh. Kaya kumalabog na yun. Ano yung binili ko manok, pang sinampalukan sana. Gusto daw nila ng muna, adobo. For the first time guys, yung James Scott nagsawa sa sinigang. Okay, ngayon lagyan ko muna ng Yuradan. Ito po yung lalagay namin bago kami or pagkatapos magtanim, para sa maninira sa ilalim ng lupa. Yuradan yung sa langgam, sa cricket, kasi pag meron tayong bagong tanim, inakain nila yan o tinatangay nila yung buto, tapos yung cricket pinuputol niya. Ayan nilanggam. Ayan, okay na. Magdadagdag pa tayo dyan. Mas marami, mas masaya. Magandang tingnan yan guys, abangan nyo pagka umakyat na yung gulay dyan, malilim dyan. So tapos na yung mais dyan, dyan na tayo dadaan. Dyan na yung magiging daan ng kubo, papunta rito sa kubo. Merong nakawalang kalabaw dito. Ayan, pinasok yung maisan. Migil siya, kala ko yung kumakaluskos kinakain niya yung mais. Nako, kanino kaya kalabaw to? Kala ko yung kumakaluskos. Yan din ang pinag-aalala ko minsan Pero dito sa amin nakabakod naman yan ng barbed wire, hindi naman siya basta-basta makakapasok unless dumaan siya sa likod or dito sa harap ni paring Padi.
Kaya yun doon sa dulo pinapalagyan ko ng ano kay Salde. Kahit 2 harang lang nakawayan para maraming nakakawalang kalabaw dito. Nung isang araw may naghahanap din ng kalabaw. Nakawala daw. Hindi nila makita. E paano kung pumasok dito sa taniman? Puweriso yan. Mag-1:30 na. Hindi pa kami kumakain. Siguro nakatulog ang gym squad. Kumain na tayo. Mag-2:00 na. Wala si Salde. Wala po. Kain po. Tuyo niya. Na. Tuyo yung adobo ninyo. Ito siya. Bakit? Kain po. Wala kang naghahanap ng kalabaw. May kalabaw dito kanina. Nakain yung mais. Sabi. Ako wala ya. May tali. May tali niya. Huwag lang makakapasok sana dito sa atin. Kala ko ba isasara niyo nandun? Dami naman kawain dyan ah. Mama. Sabihin mo kay Saldi. Ano, diyan makapasok yun. Kahit yung 2 ganun lang oh, hindi na siya makakapasok. Pahinga lang muna ako ng mga 30 minutes. Mamaya, paluwas na tayo. Papasalamat po ulit kami sa mga tumulong kay Joy. Nagbigay ng pinansyal. Napakalaking tulong po nun. At ayan, meron po siyang schedule ng chemo sa Sunday. Kaya po mamaya iluluwas na namin siya. Ang chemotherapy niya po ay 6 na session. 2 beses kada session. So 12 chemotherapy. Pag nakaschedule siya ng chemo, mako-confine siya ng 3 days hanggang 3 days. Pag di niya kaya, maabot pa ng 4 days. So nakakaano na po siya. Nakaka2 session na siya. Bali 4 na chemo na po. Yan, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Tayo, makakubi ako yung musig. Kaya tayo natin yung plastic kuya. Ay bundle. Ano ka rin bundle? Ken? No, wala na? Oh, kamay. Oh, dali. Kamay mo. Ito guys, dito na kami sa Caloocan. Pamaya-maya kami uwi. Papalipas lang tayo ng rush hour para hindi matraffic. Kaya pag medyo na late yung upload natin, alam na this. Ito po yung apartment nila dito sa Caloocan. Oh, ayan. Sige, oh. Ito si Annalyn. Oh. Siya po yung nag-aalaga. Ito si Annalyn, yung isang kapatid namin. Ayan, si Missy, si Annalyn, tapos si Joy, siya yung bunso. Hi, Gym Squad. Kain na din. 67,500
70. Kaya Bella Reta 15K. So almost 70. Meron pang $50. Yan. Ikaw na, kayo na magpapalit. Ayan. Thank you po. Wala akong masabi. Salamat Thank you po. Maraming salamat po, Apa. Thank you.